Mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod at tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po yung mag-umpisa na. Komentuhan po natin mga kababayan. Excited na po yata ang Senado, lalong-lalo yata sa pangunguna ng kanilang Senate President, mga kababayan. Masiglang-masigla po at talagang pinaghahandaan na po nila ang paparating daw po na impeachment ng Vice President, mga kababayan. At nakakalula po, pati po ang gagastusin sa impeachment daw po ng Vice President dyan sa Senado ay tumataginting na hindi bababa sa 12 milyon, mga kababayan, ang kanilang mga pagkain, yung mga isusuot. Unbelievable. Sa hirap ng bansa, naghihirap ang mga Pilipino. Nakita po natin kung paano po magtrabaho ang mga hayop na ito, di umano. Pakinggan po natin itong balita at panoorin. Komentuhan po natin. Jen Nelson, dinaluhan ng 11 senador yung all-member caucus kanina na ipinatawag ditong si Senate President Vicente Sotto III. Tanging si Senator Robin Padilla lang ang dumalo mula sa panig ng minority bloc. Ayon kay Soto, kasama sa mga tinalakay ay ang agenda sa muling pagbubukas ng sesyon sa Lunes. At tinalakay din yung posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang senador na magsisilbing judges may kanya-kanya na rin daw na paghahanda sakaling matuloy nga itong paglilitis. Sa panig ni Senator Panfilo Lacson, may kinakausap na raw siyang isang judge para i-briefing siya sa rules of court. Ito namang si Senator Pia Cayetano, sabi niya, abogado naman siya at kaya marami siyang baon na preparation at galing din naman daw siya sa mga previous impeachment trial dyan sa Senado. Sa panig naman ni Senator Rodante Marcoleta, sabi niya, hindi siya nagpe-prepare dahil ganun daw siya. Basta kung ano na lang yung dumating, darating. Tinalakay din sa caucus yung magiging timetable ng paglilitis, no, sakaling matuloy nga yan. Sabi ni Soto, mahalaga na mailatag yun na yan dahil magkakaroon ng session break ang Senado sa darating na June. Kung sa May 11 daw nakaschedule ang botohan sa Kamara at kung agad na maitatransmit yan sa Senado, yung articles of impeachment sa May 12 o kinabukasan, sabi ni Soto, agad din nilang a-actionan yan at magkukonvene sila ng impeachment court sa May 13. Kung matutuloy yung paglilitis, sinabi ni Senator Lacson na maaari nilang obligahin na dumalo si VP Sara o depende pa rin daw yan sa pangalawang Pangulo dahil pwede niyang iwid yung kanyang appearance. Siniguro naman ng mga senador din na magiging patas yung pagtupad sa kanilang mandato. Yan po mga tambay, patas daw po. Paano magiging patas, mga kababayan? Baka po tamaan ng kulog at kidlat yan. Di umano, pagka magsasalita ka ng patas, karamihan po dyan i-involve sa malawakang korupsyon. Di umano, may mga mali-maleta issue pa yan. At napakarami po ang pera na involve. Hindi po ba? Kaya nga mismo pati yung Pangulo na tinatawag na bangag, hahabulin ko kayo. Hindi po ba? Nagsasalita, hahabulin po natin ang mga magnanakaw. Kaya nga po mga kababayan, nakita nyo po ang katarantaduhan sa ating bansa. Paano ka maghahabol ng magnanakaw? Yung mismong mga sangkot sa pagnanakaw, ang tatayo pang huwes o judge, karamihan pa sa kanila. Hindi po ba? At ito po ang gagastusin po nila dyan. Hindi po bababa sa 12.6 million estimate daw po nila na gastos nila dyan sa impeachment, dyan po sa Senado. Grabe. Ibang klase. Oy, grabe naman. Patong-patong na to. For 2025, 27,544,000 pesos. So, ang nagastos lang, around 500 sa pagpapagawa ng robes. No, initial yung information is that 60 robes yung pinagawa at 7,000 per piece. So that's around 400 plus other incidental siguro. Nagastos yung 544. So there's at least 27 million
not 26 million. Sir, 27, lahat yun magagamit for I the don't impeachment? know. Kung hindi magamit, susuli sa treasury. Pero Kung hindi yun, matuloy, susuli sa treasury kasi continuing appropriations last year, ito magagamit lang yun eh. Sir, ilan Second po year. yung 27M, sir? I don't know. Pag-usapan namin. do you have enough budget for the impeachment, sir? Yes, I think so. You have enough budget Oo, for it? meron naman. Meron kasing budget last year eh. Na inalat sila eh. 27, sir. Oo. Gano'n ba kagastos, sir, ang tingin ko, impeachment? Hindi, dito, ang tansya namin, mga 12.6 ganun na ako dyan. Kailangan. Thank you, SP. Thank you, sir. Nakita niyo po, ang nilang budget ay 27 plus million. Ganong katindi, 27 plus million. Pero ang estimate lang daw po ay 12.6 million. Estimate nila. Pero pwede pang maubos yung 27 plus million. Nakita niyo po, itong mga tao na ito. Wala pong ginawa ang mga taong ito at ang gobyerno ng binagawang Pilipinas sa ating bansa. Sa isang damukal po na binabudget po nila taon-taon. Trilyon. Hindi bababa sa 6 trillion mahigit ang pondo ng Pilipinas. Pero ano po ang nasaksihan ng taong bayan? Mga kababayan, demolition job. Puro black propaganda. Gamit pa ang social media, lalong-lalo yata ang malalaking mainstream media, di umano. Black propaganda. Nahandyan pa ang makakaliwang grupo, black propaganda, di umano. At nahandyan po ang isang damukal na mga magnanakaw na politiko. Demolition job para po proteksyon sa kanilang mga sarili. Saan ka nakakita na bansa? Napakahirap ng bansa. Lugmok sa kahirapan. Naghihirap ang taong bayan. Napakamamahal ng bilihin. Sobrang mahal ng bilihin. Pati mga gastusin natin, napakalalaki, napakamamahal. Pati ang Meralco nga, sumabay pa. Sumabay pa sa problema ng bansa. Di ba? Sa problema ng mga Pilipino, sumabay pa sila. Grabe, pahirap. Pero itong mga politiko na ito, tuloy-tuloy po sa paggastos. Tuloy-tuloy po sa pera ng taong bayan. Imbis na solusyonan ang problema sa kahirapan. Problema natin pang araw-araw. Pero sila tuloy-tuloy po ang pagwaldas ng pera di umano para po sa pagpapabagsak sa Vice President. Demolition job di umano. Pera-pera. Black propaganda di umano. Nakita niyo po, spread ng pera ng taong bayan. Kaya nga kung i-audit mo itong mga politiko sa panahon ngayon, hindi mo man lang makita kahit sa gakoko sa nagawa na performance at napakaraming nagawang proyekto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po nagwaldas ng pera si dating Pangulong Duterte para gumamit po ng demolition job at puro black propaganda para po sa mga kalabang politiko o political agenda nila. Hindi po ba? Napakasakit po na nangyari sa atin mga kababayan. Ito, i-google po nitong mga senador, lalong-lalo po sa pangunguna ng kanilang Senate President. Samantalang mga tulog sa pansitan at kinalimutan na at tinabunan na ang napakalaking isyong ginawa ng gobyerno ng binagoang Pilipinas, ang malawakang korupsyon. Wala na po. Tinabunan na po nila itong issue ng impeachment. Panggigipit. Akala mong ang Vice President ang nagbigay ng kahirapan at bumagsak ang Pilipinas, bumagsak ang ekonomiya. Ang Vice President ang migawa nito. Dahil parang pinupunto nila ang Vice President ang nagnakaw sa isang damukal na pera ng taong bayan. Bilyon, trilyon. Kinalimutan na nila ang issue at ayaw na nilang tutukan yata ang issue ng korupsyon, lalong-lalo po ang flood control scandal nila. Hindi po ba?
Ganyan po katindi, ka-systematic. Kung impeachment po ng korupsyon ang gusto nilang hanapin at talagang gusto nilang mapanagot, dadaanin nila sa impeachment, ginagawa po kasi tayong mga tangat bobo ng mga taong ito eh. Binigyan po natin o binoto sila ng COMELEC para sa ganitong sinasabing demolition job para gawing sa Vice President. Kaya nanalo ang iba dyan, di umano. Yun po ang purpose nila. Hindi kaya. Hindi naman po para maglingkod sa taong bayan at protektahan ang pera ng taong bayan at panagutin ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Mag-aapat na taon na. 3 taon na nila mahigit. Pilit po na demolition job. Mga black propaganda ang ginawa nila sa Vice President, di umano. Napakatagal na po. Isang damukal na pera na po. Isang damukal na pera na po ang kinikita, nakukuha ng mga politiko. Hindi kaya, imbis na dalin yung mga pera na kinukuha at ginagastos nila at isinusuhol sa kanila para sa pangsariling interes, nagamit na po sana sa problema ng bansa. Pero hindi po yun ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Kasi nga po, inumpisahan po kasi ng gobyernong ito sa pagnanakaw na serbisyo. Kaya po hanggang ngayon, hanggang sa kawakasan nila, puro pagnanakaw po tayo dadalin nila. Hindi po ba? Lahat po yan eh. Lahat po halos. Karamihan po ng senador involved sa issue ng korupsyon. Issue ng maleta, involved. Karamihan dyan involved. Nadideliveran. Ganon din po halos. Majority po ng House of Representative. Majority po ng House of Representative sangkot po sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? Sangkot din sa issue ng envelope, bag, at male-maleta. Kaya nga po mga kababayan, ito pong mga tao na ito, hindi po papayag na hindi nila ma-impeach ang Vice President. Yung sinasabing fairness ang gagawin nila. Paano ka magiging fairness? Pagka nanalo ang Vice President, hahabulin niya ang mga magnanakaw. Hindi siya papayag na walang managot sa ginawang korupsyon. Ngayon, paano mo sasabihin fairness ka sa puso mo? Senator Lacson, Senator Ping Lacson, at napakarami pang senador na napangalan sa Cabral Files at napangalanan ng mga ex-marine soldiers. Paano ka magiging fairness? Yung ipilit mong ini-impeach ay ang gusto niya ay panagutin ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan pag siya'y naging pangulo. Ngayon, ikaw, kasama ka ron sa pinangalanan. Anong fairness ang makukuha sa'yo? Unang-una, buo na ang isip mo na yung i-impeach mo, pananagutin ka. Ngayon, kung ikaw sasabihin mo sa taong bayan fairness ka, hindi po ba? Paano ka magiging fairness? Doon sa malawak ang korupsyon na sinasabi nyo korap ang Vice President, grabe ang korupsyon na issue sa inyo, male-maleta. Hindi po ba katarantaduhan ito? Kaya gamit na gamit po ang pera ng taong bayan sa demolition job at puro black propaganda para masira ang Vice President. At ngayon, dire-diretso po ang demolition at black propaganda. Pinapatay nila lahat ang issue ng korupsyon nila at puro po nakatuon sa Vice President para po wala na yung issue. Wala na po yung issue ng Maharlika Investment Fund. Wala na rin po ang issue ng PhilHealth, bilyon-bilyon pinasasauli. Hindi malaman kung saan ginamit. Wala na rin po ang issue ng ginto sa Central Bank. Wala na rin po ang issue sa mga pera na hinugutan pa nila. Mga bangko ng gobyerno. Hindi po ba? Pati po ang ating SSS, PDIC, GSIS. Hindi po ba?
at pinapatay na rin po nila ang issue doon po sa mga unprogram appropriation, doon po sa natutuklasan po ng Korte Suprema sa kanila pong oral agreement sa Supreme Court. Pinapatay na po nila yung issue dyan. Lahat po'y dinadala nila sa Vice President. Isang damukal po ng issue ng korupsyon. At kung talagang itong mga tao na ito ay matino at walang tinatago sa kanilang mga puso at isip ng anomalya ng pagnanakaw, kung ito'y mga tuwid ng politiko, hindi po ba dapat ang silipin mo yung Commander-in-Chief? Siya ang Pangulo, pero sa kanyang administrasyon, talamak na talamak ang korupsyon, walang silip, walang impeachment. Lahat ng departamento ng gobyerno, isang damuka lang korupsyon issue, lalong-lalo ang custom, BIR, DPWH, puro kontrolado ng Pangulo. Nakita niyo po mga kademonyohan ng mga taong ito. Ngayon lang po ako nakakita at nakasaksi. Ako po'y buhay. Itong administrasyon na ito. Lahat po ng korupsyon sa kanyang gobyerno, hinayaan niya lang. Tapos, ang media, tahimik. Ibang klase. Unbelievable. Kaya talaga ang kasamaan hindi magwawakas kailanman. Pagka po ang tao ay silaw na sa pera at kapangyarihan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Yan po ang Senado. Ang Senado po. Napakahusay po. Mabibilang mo na lang sa mga daliri mo ang mga senador na gustong panagutin ang mga tunay na magnanakaw sa bansa. Pero karamihan po dyan sa mga senador ay mga magnanakaw din pala. Di umano. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At ganoon din po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Gayat Shena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Siapno, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, kay Ma'am LB at kay Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, at kay Andrea and Aldo ng Orlando, Florida, at James and Lucy ng Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng panalangin. Ingat-ingat po. Bye-bye.